Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang aabot sa top 5 ngayon ng Miss Universe Philippines? Yan ang pag-uusapan natin. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited dahil sa sobrang dami ng magaganda sa 51 candidates. 51 ba? Oo, 51 candidates o 55 na nagkukumpit ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Lahat sila talaga may kanya-kanyang eksena, lahat sila ay bongga ang beauty, lahat sila ay talagang matutuwa ka kasi naman, Diyos ko Lord, panalo. Sino ba ang hindi mukhang panalo dyan? Panalo silang lahat. Sobrang wow. Di ba? Pero syempre, isa lang ang corona ng Miss Universe Philippines. Kaya sa lahat ng candidates na nagkukumpit, 50 ang matatalo at isa ang kokoronahan. Oho, ganon. Ganon talaga ang mangyayari dyan, o, di ba? Kaya naman lahat tayo ay excited kung sino nga ba ang nakikita natin ngayong taon na to o sino nga ba ang mananalo. Syempre yun yung inaabangan. Ayun talaga yung nakafocus yung lahat. Sino ba ang mananalo? Syempre may manok na ganito ang mananalo, si ganito ang mananalo. May manok din naman na si ganito ang mananalo. Syempre lahat tayo excited dyan. Pero sa ngayon, kung ako ang tatanungin mo, ngayon early pa lang na hindi pa talaga natin nakikita yung bakbakan nila. Meron akong top 5 na nakikita na parang feeling ko. Actually, hindi pa top 5 eh. Top 4 pa lang. Ito yung parang naiisip ko, ay sigurado ako dito. Makakarating to sa top 5. Sa ngayon ha, kasi napanood ko yung interview, yung alam mo yung mga sagutan na talagang alam mong may dunong. Alam mo na aabot to sa dulo ng competition. Huwag na tayo magpaikot-ikot dito. So, totoo lang. So, direkta na tayo doon sa nakikita nating top 4. At kahit pa sabihin nyo, ay Mama Sam, ang ganda naman nito. Ay Mama Sam, bongga ang height nito. Ay Mama Sam, panalo to. Actually, lahat naman sila may chance. Pero ito talaga yung nakikita ko na possible talagang mag-top 5 ha. Ewan ko, pero ito talaga yung nakikita ko na ay ako, kumpiyansa ako sa kanila. Itong mga kandidatang babanggitin ko. So, meron na akong 4. So, yung isa hindi ko pa alam. Pero may dadagdag akong isa para maging 5. Okay? So, simulan natin dito sa nakikita ko na ito kayang makarating ng top 5. Siyempre, wala nang iba. Ang pambato ng Baguio. Yes, si Roxy Beyenz. Ako para sa akin, si Roxy kasi parang pagdating sa communication skills, ay talagang isa siya sa mga legit na matalino na alam mong kayang sumabay. Siguro naman hindi naman makakarating yan ng top 4 ng Miss Earth kung hindi ganong kagaling kumabog pagdating sa Q&A, di ba? So, isa siya talaga sa mga I think panalo to. In terms of pasarela, magaling talagang kumabog ang batang to. Pagdating naman sa styling, talagang asahan mo na makikipagpukpukan niya. Kasi marunong siya pagdating sa kung paano maglaro sa kompetisyon. Alam niya kung paano kakabog, alam niya kung paano lalabas, eksena, ngingiti. Kumbaga parang matik na yan. Total package, may body, beauty, and brain. So ako, para sa akin, isa siya sa mga talagang naniniwala ako na makikipagpukpukan ngayon pagdating sa Q&A. At naniniwala ako na talagang tutong-tong to sa top 5. At isa siya sa mga pwedeng makoronahan ng Miss Universe Philippines. Kung hindi man Miss Universe Philippines, ay pwede din siyang kumuha ng ibang crown. Sa totoo lang. So, kung siya ang ipapadala mo sa international stage, again, one more time, I think
na-prove naman niya na sa atin, di ba? So, ibig sabihin, malakas ang laban ng magiging pambato natin kung saan man siyang corona ilalagay. So, kung nung nakaraan ay nakakarating tayo sa top 5, eto, kaya niyang makarating uli sa top 5. Oho. At naniniwala ako na kaya niya talagang manalo pa ng another crown. Oho. So, yon. So, ito talaga, si Roxy ang isa sa mga nakikita kong strongest candidates dito sa competition at naniniwala akong aabot yan sa dulo ng competition. Oho. So, bahala kayo kung ayaw ninyo, but ako naniniwala ako na malakas ang Roxy sa competition na to, ang pambato ng Baguio. And then, sumunod ay isa sa mga pinaniniwalaan ko na kaya ding makatungtong sa top 5 ay wala nang iba kundi ang pambato ng Cebu Province, Nicole Bermeo. Yes. In terms of communication skills, talagang naniniwala ako na madunong talaga siya kung paano i-deliver yung mga sasabihin niya, yung opinion niya, yung mga ibabaksak niyang opinion. Isa talaga siya sa mga strong pagdating sa com skills. Hindi naman mananalo yan ang binibining Pilipinas International at hindi naman yan makakarating sa dulo ng competition ng Miss International at magiging third runner-up kung hindi siya ganong kagaling pagdating sa com skills. So, magaling kumuda ang isang Nicole Bermeo. Pagdating naman sa styling, beauty, talagang pasok yung beauty niya. At my gosh, oho. So, alam ko na lalaban at lalaban yan. Mas kumpiyansa ako sa kanya sa totoo lang kumpara doon sa mga ibang candidates na naririnig ko na, oy, maganda to, oy, panalo ang beauty nito. But I believe Nicole Bermeo. Sabi ko nga, kung wala dito ang pambato ng La Union, I think si Nicole ang isa sa mga malakas talagang pwedeng makakuha ng corona ng Miss Universe Philippines. Kung baga parang, okay, Nicole to. Pero since na nandiyan sila Union, medyo talagang mahihirapan siya. But, naniniwala ako, kaya niya rin kuhanin ang corona ng Miss Universe Philippines katulad ni Roxy, nothing impossible. Kung baga si Roxy, ando doon na, palagay natin, nasa 70 or 80%. Si Nicole is the same. Oho. So, medyo malakas talaga ang pambato natin ng Cebu Province. Sobra. At I believe na kaya niya to. Oho. And then, sumunod, maliban dyan, kay Nicole Bermeo, syempre, Diyos ko, lalayo pa ba tayo? Bella Ismael. Yes, ang pamangkin ng Miss Universe 1970. Ako, naniniwala ako na si Bella, kung noon na-prove niya sa atin na kaya niyong mag-first runner-up during that time, ng 2020, ganyan, kaya niya pa rin itungtong ang sarili niya sa top 5. At hindi mawawala sa top 5 ang Bella Ismael. Masusurprise talaga ako kapag hindi siya nakarating. She's complete package, Pinay beauty. And then doon sa nagsasabi, maliit naman siya hindi naman yung height ang pinag-uusapan dito, yung magiging performance nila. At alam ko na talagang magpe-perform to dahil because she's performer, di ba? So, alam natin yon lahat, huwag tayo maglokohan dito. And then, malakas talaga ang magiging laban niya dito sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines. Alam kong isa siya sa malinaw sa akin na kaya niyang itungtong ang sarili niya sa top 5 ng kompetisyon. At alam ko kayo din, ganun din, di ba? So, yon. Isa siya sa mga pinaniniwalaan ko na talagang aariba, kakabog, at makikipagsabayan sa lahat ng candidates dito. At malinaw sa akin na isang tingin ko pa lang sa kanya, oh my gosh, makakarating to sa top 5. Kahit pa sabihin mo yung ibang candidates ay may chance din naman sila. Pero malinaw sa akin na papalo ang pambato ng Taguig because she's intelligent. Oho. And, Diyos ko, pag nilagay mo yan sa closed door interview, isa yan sa mga mangangabog. Same with Baguio and then Cebu Province. And naniniwala ako silang tatlo ang nakikita ko na
talagang makakarating sa dulo ng kompetisyon. Aha. At syempre, Diyos ko, mawawala pa ba ang pambato ng La Union? So, malinaw sa akin na tutungtong din sa top 5 ang pambato ng La Union. Aha. At naniniwala ako na pwede siyang manalo ng Miss Universe Philippines against to Nicole Borromeo, Roxy, and tawag dito, si Bella Ismael. So silang apat talaga ang naggigit-gitan para sa corona. Pero mas malapit kasi ang laban ni Nicole at saka ni pwedeng Bella Ismael and then eto nga si Miss La Union. So malapit sila talaga doon. And then sobrang na-excite ako sa kanila, sa magiging performance nila. Na-excite ako sa ipapakita palalo ni La Union. Si La Union kasi, siya yung masasabi mo na complete package eh. May height, body, and beauty. And then plus, malinis, klaro, flawless yung laban eh. So, isa siya sa mga contender talaga. Masusurprise ako kapag natalo siya ni Bella Ismael. Masusurprise ako kapag natalo siya ni Nicole Borromeo. At masusurprise ako kapag natalo siya ni Roxy. But, for me, siya talaga yung nakikita ko na, ay, ito na yung dali nyo sa Miss Universe. But, tingnan pa natin kasi masyado pa namang maaga. But sigurado ako dito sa sinasabi ko na makakarating to sa top 5 ng competition ng Miss Universe Philippines. Same with Bella Ismael, Roxy, and of course, Nicole Borromeo. Ewan ko, kung lalaruin pa nung iba, yung mga inaano nila ako, may nakikita pa silang iba. Kasi ako kasi hindi lang naman ako sa beauty tumitingin. Kasi yung beauty subjective yan. But yung performance and then plus yung quality talaga nila. Kung meron mang makakalusot na isa dito sa mga candidates na to, ito yung siguro na pinag-aagawan na lang ng yung pinag-aagawan na lang talaga na, alam mo yun, na pwedeng sabihin natin na siguro dahil, alam mo yun, may eksena. So, yon. So, ngayon, sa isa pa sa mga top 5 na tinitingnan ko na possible din makarating. Actually, na to yung 4 sigurado na ako. Pero yung isa, maaring mabago, maaring may makasingit. But for now, ang nakikita ko, I think, wala pa. So, yun yung aabangan natin. Kung sino pa yung isa na pwede nating maisingit sa kanila. Kasi hindi ko pa naman sila naririnig lahat magsalita. Pero yung mga message na binibitawan nila Union, ni Nicole Borromeo, ni Roxy, at saka ni sino ba to? Bella Ismael, sobrang konbinsido ako sa kanila na okay, eto, makakarating to ng top 5. Yung iba naman, ako convince ako sa beauty. Like example, ni Aklan. Actually, si Aklan matalino din eh. Hindi naman yung magiging Miss Earth kung hindi naman siya matalino. Kaya lang, hindi ko lang alam kung ang organization ba ay isa siya sa mga nakikita. But laban ni Aklan dito, isa to sa mga kung tutuusin, pwedeng makarating ng top 5 sa totoo lang. And then, titignan ko din si Sultan Kudarat. Pwede din. Si Tarlac, Pampanga. Ayan yung mga titignan mo na pwede mong isingit na paano. Pero yung 4 na nabanggit natin, piling ko nasa kanila ang spot. Nasa kanila yung 4 spot. And then, siguro magdadagdag ka na lang ng isa dyan. But, syempre, depende pa rin. Na pwede pa rin magbago ang ikot ng mundo. Depende sa laro nila at depende sa mga magiging eksena nila. But I trust them. Sa mga nabanggit natin like Roxy. Kasi experience ni Roxy talagang matibay. At hanggang ngayon, pag naririnig mo siya, dawi ko paano magsalita. Ang galing. And then, Bella Ismael. Diyos ko, yes. At saka, ayun nga si Nicole Borromeo. But tulad na sinabi ko, malakas talaga ang laban ng La Union. So silang 4. So yung isa hindi ko pa alam. Marami akong pinagpipilian sa isa. Tulad ng mga nabanggit ko. And then maaaring pwede din mapunta sa
iba pa talaga mga candidates. So, yan. So, kayo guys, ang nakikita ninyo, kayo ang tatanungin ko. Yung mga nabanggit kong 4 na kandidata, tingin ba ninyo sila talaga ang malakas na candidates at sino ang idadagdag mo sa kanila sa mga napag-usapan natin ngayon. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.